our beloved Boss Mike Cervera. Si Marcoleta at saka si Senator Sherwin uli, mga kababayan ko, ay nagkaroon ng sagutan sa Senado. Grabe, Eto. Si Senador Rodante Marcoleta ang hindi umano paggamit ng DPWH sa mga testimonya ni Sara at Hurley Discaya sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Kasunod yan ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na mga testimonya ni Orly Gutesa ang ginamit na ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nako! Palaisipan daw kay Marcoleta kung tumagal ang usad ng investigasyon mula nang idawit ng mag-asawa ang ilang kongresista. Nagtanong pa talaga. Paano hindi babagal yan? Yung testimonya nung mag-asawang kontratista na Diskaya, abay iba-iba. Ang problema din kasi dito kay Marcoleta, yung gusto niya lang paniwalaan sa sinasabi ng mga inaakusahan na mga nakinabang sa mga flood control at proyekto sa DPWH. Masyado ka na kasing obvious, Marcoleta. Kaya nga, nagtataka na rin kami, tulad ni Ping Lacson, bakit ka ba sobrang-sobra ang poprotekta mo sa mga Diskaya? Ngayon, sino bang may ayaw na hindi mapabilis para makasuhan si Romualdez? Ako gusto ko mapabilis. Ngayon, ang tanong, kumuha ka kasi ng saksi na hindi tulad ni Gutesa, na bigla mong pinakagat, tapos biglang tumakbo na. Tama? Gumawa ho ng aso. Tapos kagatin mo, tapos takbo ka na, huwag ka nang magpakita, parang ganun lang ho yung ginawa. Tama, mga kababayan ko? Tapos sasabihin mo, gusto mo paniwalaan namin? Gunggong ka. Isang beses nyo lang pinagsalita, gusto nyo paniwalaan namin? Hindi kami mga DDS. Yung mga DDS lang ang mauuto nyong mga tatanga-tanga. Diba? Isang beses nagpakita, hindi nga natanong ng ibang mga senador kung paano, hindi nga na cross-examination. Wala nang nag-examine mga kababayan. Walang nangyaring cross-examination doon kay Gutesa. Tapos gusto ni Panutsia, paniwalaan agad natin lahat yung sinasabi niya. Kaya ako, hindi nakakapagtaka. Baka dumating ang panahon, dahil sa ginagawa ni Marcoleta, si Speaker Martin Romualdez, baka mamaya, maabsuelto pa. Kaya kung meron man tayong sisisihin, kung bakit mapapawalang sala si Martin, si Marcoleta lang yan, mga kababayan, wala nang iba. Nakuha po ninyo? Nakuha po ninyo? Ganon. Sige tuloy, eto na. So parang nakikita natin, pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung action. Parang yung pag-aaral medyo matagal po. Panutsia! Anong matagal-tagal? Anong matagal-tagal? Dapat nga unahin yung mga senador na katulad mo. Ako nga nagtataka, Marcoleta, kung bakit dinaya mo yung sosi mo. Hanggang ngayon hindi ka pa nakakasuhan. Di po ba? Ang tagal na ho nung noong pong na-discover yung pandaraya netong si Panutsia Di ba? Dinaya niya yung kanyang sose. Tapos, abay gusto ibaling sa iba yung issue na may issue din siya. Tama, mali. Sino may issue? Si Marcoleta. Bakit? Abay hindi tumugma yung salin at sose niya na dapat iniimbestigahan nito ng COMELEC O ano na? Garcia.
Huwag kang matulog-tulog sa pansitan. Ha? Baka magaya ito kay Chis Escudero, ha? Okay lang sana magaya kay Chis Escudero kung parehas at magkakatotoo yung panaginip ko. Ano? Ha, mga kababayan ko? Tignan niyo mukha nito, mukha bang magsasabi ng totoo? Yung mukha lang ni Marcoleta, mga kababayan, oo, mukhang sa 10, 11 kasinungalingan eh. Siyang ka naman, nakakita. Sosi mo, 100 plus million. Salin mo, 50 million plus. Oh, yung diniklara mo. Tapos sasabihin mo, wala kang campaign donor, kahit isa. Paano nangyari yun, Marcoleta? Kaya nakakapagtaka talaga, mga kababayan, ha? Sipin yung maigi. Oo, sipin yung maigi kung paano nangyari. Ngayon, tingin ng tingin sa dumi ng iba. Yung dumi niya, hindi niya nakikita. Oo, at kung ano-ano pang mga sinasabi na wala naman sa batas eka na itago yung pagkakakilanlan ng alin? Ng alin, mga kababayan? Ng mga kanyang donors. Wala namang batas, eka, na magsasabi na bawal na itago yung pagkakakilanlan. Ano sinabi ni Fiscal EJ? Ayun, sinupalpal. Kulang na lang, mga kababayan, sa bunutan ito ni Laila de Lima eh. Di ba? Ha, mga kababayan ko, kulang na lang sa bunutan ni Laila de Lima. Ayan. Di ba? Pero sige pa rin siya dungis ng iba kahit na pilit na pilit na. Pilit na pilit na ho. Mga kababayan, hindi ko kinakampihan si Martin dito. Alam niyo yan. Pero mali. Sino? Si Marcoleta rito. Mali. Di ba, Marian Tomas? Wala eh. Walang silbi itong mga pinaggagawa nito. Po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, hindi naman po ganun. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Kami rin, gusto rin namin paniwalaan na totoo yung piluka mo eh. At gusto rin namin paniwalaan na totoo yung affidavit ni Gutesa. At gusto rin namin paniwalaan na totoo yung iyong sose at saka salin. Kaya lang, ang layo, malayo, may discrepancy talaga eh. Di ba? Paano yun? So, otoin mo na lang yung mga mangmang ng mga DDS. Ganyan ang mga hinahangaan. Yung po bang mga kababayan hindi nila alam kung paano ipaliwanag yung mga dungis nila, yung mga ginawa nila ng mga kasalanan. Di ba? Totoo po, baka akala ninyo ako'y nagbibiro. Gustong-gusto kong paniwalaan yun. Kami rin, gustong-gusto namin maniwala. Di ba? Gustong-gusto namin maniwala pero wala talaga. Hindi talaga aabot, Marcoleta. Ewan ko ba sa'yo? Sagutin mo muna ng malupit. Yung dungis mo kung bakit mo dinaya yung sosi mo. At kapag naipaliwanag mo na yon, tsaka ka mangsita ng kung sino-sino. Tsaka mo birahin si Martin Romualdez. Tsaka mo silipin kung ano pa, yung mga binibintang hindi yung walang kwenta. Pinaniniwalaan nitong si Panutsa, alam nyo kung sino? Sino? Si Saldico. Putik na yan, pinaniwalaan mo yun? Pang bobo lang yun Bobo na lang maniniwala ron kay Saldico Pinaniwalaan mo si Gutesa? Yun, ganun. Ang babaw. Walang-wala na ba? Hindi na ba makakagawa ng propaganda? Hindi na ba makakapagtanim ng intriga? Wala, mahina. Mahina, mga kababayan. Mahina. So, bahala na kayo dyan kay Panutsa, mga kababayan. Obvious naman, ano? Ito na. Tulad nito, yung kakampi natin, Si Anino, mga kababayan, papasukin natin. Anino! Na hindi obligasyon ang inaakusa. Ito, pakinggan ho ninyo si Anino, Yon, ito, makinig kayo. Sa mga eengot-engot na mga DDS, ito dapat pinanonood nyo.
Kung gusto nyong matuto, wag na sa akin dahil mapipikon kayo. Kung gusto ninyo ng matuto na wholesome at mabait, hindi kayo ibabash na katulad ko. Si Anino, panoorin nyo to. At, sa mga humahanga, nagkakakrush kay Anino, bahala na kayo. Eto na, Anino, ang daming mga, siyempre, saan sasama yung magaganda? Siyempre, sa mga gwapo, matatalino. Alangan naman si Anino, sumama sa mga bobot tangang DDS, ano? Diba? Hindi sasama yun. Diba? Eto na, Anino, ano yung pinaglalaban mo? Pasok! Lagi po natin alalahanin na hindi obligasyon ng inaakusahan na patunayan siya ay malinis at inosente. Diba? It's always the accuser who has to lay all the cards at evidences na yung inaakusahan niya ay may kasalanan. So, ganun dapat yun. Sa batas, ganun lagi. I have seen so many trials before being a daughter of a lawyer and also I have brothers na lawyer din. Sa korte, hindi papakinggan ng sino man na papatunayan na malinis siya at inosente siya, wala siyang kasalanan. Walang ganun. Nakita niyo yun? Abogado ang kuya niyan. Mistisa, mga kababayan, ha? Mistisa. Mistisa. Parang foreigner pag nakita niyo siya. Pag nakita niyo to sa personal si Anino, sigurado. Mabibighani kayo. Mabibighani kayo din eh. Mukhang foreigner eh, mga kababayan, ano? Eto na, Anino, tuloy mo. Ano yung pinaglalaban? Ngayon, itong pag-come out at revelasyon ko no, ni Amy Marcos, yun yung ginagamit nilang evidence against BBM kasi nga naman, mabigat daw na ebidensya ito dahil kapatid mismo ang nagsalita. Pero, salita lang yun. Saan ang evidence? Salita lang, hindi tatanggapin sa korte yan. Correct. Ito kasi yun, kung bawat paratang kay BBM na siya ay drug addict at hihingian siya palagi. Sanay naman sila, hindi nyo ba napapansin? Yung mga DDS, mga kababayan, hindi na ho tumitingin ng legalidad. Basta chismis, laway-laway lang ang puhunan, okay na yan, paniniwalaan na. Matangkad na yan, Boss Mike. Sino? Si Anino? Matangkad yan. 5'8". 5'8 yata yung tangkad ni Anino. Tama naman eh. Tama naman si Anino, di ba? Kaya panoorin niyo yung mga video niya, ha? So, nag-akibat na drug test lahat ng paratang sa kanya. Hindi kahit sino kalaban, pwede siyang diktahan. Pangulo siya, remember? Nagiging instrument lang kasi siya ng political harassment. Now being the president, the leader. Tandaan po natin na leader po itong taong ito. Correct. Hindi pwedeng susunod-sunuran na lang yan kung kani-kanino. Diba? Correct. Dapat niya maging firm siya as a leader eh. And take note, nagpa-drug test na si BBM before. Nagpa-drug test na siya, wag po natin kakalimutan yan. At it turned out negative. Now, tungkol naman sa pinupukol sa kanya, na dahil ito, nag-come out nga to si Amy Marcos, tumantad sa publiko, sa rally pa, na ilang libo yung umaten. So lalo pa ngayon, nagkaroon ng drive yung mga bobo at tanga na... Ay, nako! Parang may karapatan talaga si Anino na tawagin yung mga bobot tanga, yung mga DDS, ano? Para bang mga kababayan, kapag ka maganda, mga gwapo, parang may lisensya para tawaging mga bobot mangmang yung mga DDS, ano? Natawa naman ako kay Anino. Natawa ako kay Anino, mga kababayan. Ay, nako. Mga kababayan ko. Mga tangat bobo raw kayo. Walastik. Okay na. Mga kababayan, alam nyo na, ha? May lisensya tayo para tawaging tangat mga bobo. Yung mga pangit na mga DDS na yan, ano? Grabe. Eto na. Nagbubulag-bulagan. Tungkol naman sa pinupukol sa kanya, na dahil ito, nag-come out nga to si Amy Marcos, tumantad sa publiko, sa rally pa, na ilang libo yung umaten. So lalo pa ngayon, nagkaroon ng drive yung mga bobo at tanga na nagbubulag-bulagan. Lagi nila sinasabi na kung wala siyang tinatago, magpa-drug test siya. Ano tapos yung issue, magpa-drug test na lang. Ang simple, di ba? Pero kung dadaanin sa legal, hindi po ganyan umaandar ang batas. Correct! Hindi nga sila marunong ng mga ganyan-ganyan.
Ang mahalaga lang sa kanila yung mga chismis ng mga pangit. Wala nang iba. Oo, wala nang iba, no? Puro chismis lang ang alam nila eh. So meron lang pong nasasakupan ang drug law. Oo. Sabihin na nating unfair, pero may nasasakupan lang siya na Na? listahan ng mga tao kung sino ang required magpa-drug test. Correct. So itong drug law na ito is RA 9165. May Ah. listahan lang sa Section 36 kung sino lang ang mga pwede at i-require Ah. sa drug test na ito. Ayan, binasahan na kayo, ha? Binasahan na kayo. Ha? Binasahan na kayo ng ano, ha? Republic Act 9165. Magaling. Magaling, magaling, magaling. Like for example, yung mga drivers, Ah. mga gun license applicants, mga Hmm. estudyante, public and private employees, police and military, criminally charged Ah. persons, and candidates for public office. Yan. Pero kung papansinin nyo, wala sa listahan ang presidente. At hindi Oh. din kinoconsider ang presidente as staff or employee. Correct, correct, correct. Eh, di ba sinabi, sa kanila galing yun kay Roque na halal ng taong bayan ang presidente. Walang sino man ang pwede na mag-utos sa kanya kung kailan niya gustong magpa-drug test o ano pa. Tapos sabi ni Sara Duterteng buang natatanga-tanga, pinagpilitan ni Sara na kapag ka daw hinihingi na magpa-drug test ka bilang presidente, wala ka daw karapatan na tumanggi. Kundi ba naman tanga talaga si Sara Duterte? Nuknukan pa ng bobo, mahina ulo eh. Mukhang mas matalino pa si si Anino kay si Sara eh. Ano? Sige nga ho. Sino mas matalino sa inyo? Si Anino o si Sara Duterte? Na pinagpipilitan na hindi daw pwedeng tumanggi. Si Pangulong Bongbong, saan? Sa pagpapadrug test dahil hinihingi daw nila. Kita nyo, ano? Sa mga maka-Anino, siya, naniniwalang mas matalino si Anino, press 1. Sa mga naniniwala kay Sara Duterte, mga DDS, pagkakataon nyo na yan. Pumindot na kayo ng 2 para kay Sara Duterte ninyo. Hindi siya sakop ng labor code. He is only governed by the institution. So siya ang pinakamataas na leader dito sa Pilipinas. Sa ngayon, ano nga ba ang hawak ng mga detractors na ebidensya against BBM na sinasabi nila na yun ang katibayan na nag-aadik ang ating presidente? When in fact, there is no positive drug test result. Walang witnesses, walang documentary proof, wala talaga. Sinusubukan gawaan ng storya pero laging palpak. Laging palpak yung ginagawa nilang sarsuela against the president. Mind you guys I am not saying all of this just because maka-BBM ako when in fact hindi talaga ako nag-support kay BBM nung election. Kita nyo? Ang daming one Hindi siya maka-BBM pero dahil sa pagpapaliwanag ko natuto eh. Diba? Dahil sa pagpapaliwanag ko mga kababayan natuto. Sumama sa atin yung marami sa ating advokasya na ipalaganap na si Pangulo ang tanging natitira para makapagbago ng bansang ito pero meron talagang merong mga tulad ng kampo at kulto ni Duterte na hindi titigil para ilubog tayo sa nilubog na nila. Nakuha nyo? Nakuha ninyo? Leonora Brown, late ka na, Miss Agnes. Diba? Sige tuloy. He is not my candidate. I didn't root for him. Pero sana naman, to be fair, ay huwag na tayo maging pasaway sa administrasyon. Correct. Dapat maging pro-government po tayong lahat. Originally, Oo. kahit sinong umupo, wala namang ganito eh. Mga nag-aaklasa na ganyan. It just so happen na bakit nga ba naging magulo? Sino ang nagsimula ng lahat ng ito? Kung babalikan nyo, sino ang nagsimula ng lahat ng gulo? Correct. Diba? Sumuporta na lang tayo kung sino yung Sino ang nag-umpisa ng gulo? Sige nga ho. Kung hindi ba naman kayo mga mangmang at tatanga-tanga nagpapagamit kayo sa nag-uumpisa ng kaguluhan, di ba? Pagamit kayo sa kulto ni Duterte. Di ba? Kaya wag na kayo magtaka kung bakit tinatawag namin kayo mga tangat mangmang. Bilang isang mamayan, obligasyon natin na suporta ng gobyerno, hindi para maniwala sa laway-laway at chismis ng kampo ng kulto ni Digunyo.
Oh, kininayo. High blood ako sa inyo. Tama? Oh, tuloy. Halal. So, sino yung nakaluklok na presidente? Sumuporta tayo. Maiksi lang naman ang panahon na gugugulin. At Correct. dito sa maiksing panahon na to, ang dami na nagawa ng ating presidente. Sana huwag tayo magbulag-bulagan kasi alam natin na maraming nagagawa ang presidente. Yung iba dyan, bobo lang talaga. Yung iba dyan, bulag lang talaga. Hindi talaga nila na-appreciate lahat ng mga ginagawa. Natatawa ako mga kababayan, buti pa ito dating kakamping. Ngayon mga kababayan, oh, naniniwala sa pinaglalaban natin. Grabe. Ay, mga bobo ho kayo. Mukhang mas binggador sa atin to, ah. Ano? Mukhang mas binggador sa atin si Anino. Ah. Ng Pangulo kasi wala silang alam sa mga datos. Oo nga. Diba? Pero kung titignan nyo, yung hunger rate, first and foremost, ang hunger rate, sobrang bumaba. Ang laking percent ang binaba ng hunger rate dito sa Pilipinas. Hindi nila na yun. Hindi nila, nire-research yun. Kasi sila umaasa lang sa laway-laway ng mga pangit na mga vlogger nila. Umaasa lang sila sa mga pangit na katulad nila Marcoleta. Umaasa lang sa mga pangit na katulad nila Saldico na baliktarin ang dala. Umaasa lang kay Maharlika na bagsak na kasi puro fake news ang dala. Umaasa kay Harry Roque kahit sinusuka na ng kapwa DDS niya. Kita niyo mga kababayan, laway-laway lang puhunan niyo. Mahina. Wala pang presidente nakakagawa niyan before. Diba? Lagi tayo nakakonsentrate sa mahalang bilihin, mga ganyan. Correct. Pero tingnan nyo, ang daming nabigyan ng trabaho ni President. Correct. Ang daming investors, foreign investors, dahil magaling siyang makipag-usap. Sa totoo lang, kung wala naman talaga ng gugulo, matiwasay ang pamumuno ni PBBM dito sa Pilipinas. Correct! Yun ang tama! Ang buod ng konteksto ni Anino, wala naman talaga. Wala na, maayos ang bansa eh. Kung walang nanggugulo na katulad ng panggugulo ng kulto ng mga Duterte. Sila yung nagpapagulo, tahimik sana, maayos sana, mabilis, mas mabilis sana ang pag-unlad eh. Tama, mali, mga kabuhayan. Tama! Galing, ano? Yan po si Anino. Kaya mga kababayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, puntahan nyo yan. Our beloved Boss Mike Severa.